Si Marcos hindi dapat mawala ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina, magtrabaho ko dyan. Dok-dokin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo na, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano kasi mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado utang ina. Walang... Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Putang susmay. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero putang inang trabaho na. Trabaho ka. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Okay. Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirming that the 3 Dutertes will run for a senator this upcoming 2022 midterm elections. For the record, how true po? Yung tatlong presidente, na mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kay Inday? Sus, Mariusip nito. I-jamming ka niya na gusto. Wala naman, pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makikita dito? Tatay pati dirong anak, magtakbo ng... So it's not true. Ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako bubalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Diling walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, anyway. Pero, wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday, pag, saan ka nakikita ito magsabi, tatay, pag dalawang anak magtakbo ng Senado, ano gawin namin sa Senate? But, palagay natin, tatakbo kami, manalo kami.
Magharapan kami ama doon sa Senate. Alam ko namin doon. O anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loob ko na. Noon mo lang kay Inday. Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagaya ko rin yan. Tulog. At least doon sa lugar nila. And punta na lang ako dito. Ang sadya ko rin talaga, I timed it to visit them and to visit here because of the fiesta, but more importantly rather, is yung Yolanda na pinuntahan ko nung tragedy that happened many years ago. Tinignan ko lang yung kung ano ang ang buhay nila. Kinumusta ko lang. Wala akong pumunta lang ako ng simbahan just to thank God for the journey here. Nagkandila ako just like any Roman Catholic. Tapos kakain, but paalis na rin ako ngayong hapon. Sir, isa na lang. Ano ba ang nakita mong sitwasyon nila, sir, ng mga Yolanda? Sa? Yung sitwasyon nila, sir, ng mga Yolanda survivors. Well, I'm happy that they have at least there's a regrowth of the place, and although I was not able to talk to them intimately because kulang yung panahon, but to see the smiling faces, but you know, if there is one tragic event in my life, marami yan eh. Matayan ka, gano'n. May isa akong event na nagkaroon ako ng trauma. Yung Yolanda. I will not it was a very traumatic experience because ewan ko kung nandoon kayo, but I was there right after. I could nakita ko yung mga tao na I had to navigate my way towards the regional office of the police to talk to them. I was only mayor lang ako noon. Pero sinabi ko na sa kanila na yung tulong ko, maswerte yun because at that time, the new ambulances kaka-deliver lang sa syudad. About 10 brand new. So, nung nangyari yun, we were all ears was listening to what was happening here. I said, because I was born here, yung parang umbilical cord ko konektado dito. May roots ako sa latex. Kaya ako, kinargahan ko lahat ng 5 trucks. Ito yung ambulansya ko. Then pag kinabukasan, nag-chopper ako. Then, it was when I landed na
papunta ako doon sa regional command. Nagkaroon ako ng trauma. Hanggang ngayon. One last question na lang. Whereas, I mean, while ago, Congressman City, bakit ka daw pumunta rin sa measures na hindi mo naman yung ginagawa for my 6 years in presidency? Comment lang, sir. Sa bakit ako pupunta? Pupunta ako ng simbahan, ma'am. Hindi na siguro nila alam, but every Roman Catholic faithful, maybe not always, but you have to go to church. Laking ano talaga ako ah. At naling ako, tatong San Beda ako puro pare yan. So, I was there din. Parang second nature na namin yung gano'n. Ewan ko sa iba. Next network. It comes naturally. Reaction lang po yung pag-resign ng anak mo as Deputy Secretary. Bakit mo nagbitin si Vice President Sara? I really do not know the reason why. I do not talk to my daughter, and I would not want to talk about it. Si Sarah kasi has her own mind, and we do not talk itong ganito sa trabaho niya. She's parang may distansya kami ni Sarah. Wala ba kayong pinag-usapan dito? Wala. Okay. Next network. Okay. Former President, ganong mahadlok man sila, umudagan mo, kung sa'y rason na naghadlukan man mo, Mudagan. umudagan man mo, mga Duterte, ikahadlukan man mo, ganong rason na nahadlok man sila ninyo. Kay Tagalite, manggod me. Okay. Anak, May, guys, kasi kaskin yung asa mamumutana with the waray side, naman ko yung mga parintingan ng waray, kaya usa na ba ning late niya to? So, patraverse lang na yung mga on the Visayan side, nangitag kapalaran dari sa so, hadlok sila kay mga taga-Leyte men. So, hadlok sila sa Leyte vote. May follow-up question ka? okay, ito lang po, ano? Oh. Magtaro, kay tanan naman mo, siguro, kaya kung na ikaw sa report, tanan. Sa 2020, isa may tinuungkod na pupunta sa administrasyon. Kana mo'y matubag na to og mo konsulta tas Ginoo. Layo kay na it's too distant really to give a reckoning of what will happen in between year 28 karon. Anything goes na, di tawag kanon kay ana. Diyos ray kay bawa na. Eastern Visayas? Sir, hindi know kung ano po yung stand po ninyo sa issue ngayon ng Well, ako talaga as a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and tayo, if you ask me, atin talaga yan. So, as a Filipino, I would insist that that part of the West Philippine Sea is atin. Part
of the economic zone. Ang territorial waters lang actually historically 3 miles. Pero yung economic zone is 12. And beyond that is the, well, parang part of your sovereign entitlement. Wala man tayong away sa relax na lang ako. Wala man tayong away sa China noon. We were free to fish in and out of that area. Nobody was bugging us. And there was no issue of territory. We were not molested. We went there to fish, to make my countrymen to make a living undisturbed. Ito na lang ngayon na bago itong diskarte, pero alam mo, hindi ko I would be storytelling kung ano talaga nangyari. But alam ninyo kung bakit yan. What started the rock was there. Well, let us start by never mind the people that America is using, or that is a part of the geopolitics of America. And the Philippines ginamit. So, nagpagamit. Kanya-kanyang depende sa kung sinong nakaupo. During my time, I do not even remember a day of the 6 years that I was president na may kausap akong Amerikano sa Malacanang. I do not even remember receiving the ambassador of America. Wala akong hindi ako anti-American, but yung ano kasi noon, yung neutrality, sinadya ko na lang na ayaw kong makipag-usap sa, at hindi lang sa Amerikano, pati nga sa Chinese and everybody. Let's not talk about this thing. Itong foreign policy. The sole organ kasi, remember the sole organ sa ating konstitusyon vis-a-vis foreign relations is the president only, not even Congress, not even the barangays. The sole organ sa ating foreign policy is the president. Kaya yung iba na hindi ko na lang sa I won't name names, but in their maybe ignorance, hindi nila alam. So yan. So kung anong sabihin ni Presidente dyan, basta foreign relations na, anything outside of the country, Presidente yan isa lang. Follow-up muna yung new question. Follow-up question. Mr. Busan. Sir, having said this, ano po yung nakikita natin
West Philippine Sea. Well, hindi naman siguro. I don't think that it would go out of control. Hindi naman, we have not reached that level of animosity or severity in the hostility with China that would warrant trouble for the country and for China also. It's I might just say siguro still within the diplomatic ambit. Madala pa sa policy yan. So, SKTV, walang lang po sa SKTV. Mr. President, any comment regarding sa acquittal ni Former Senator Laila? Oh, well, alam mo, abogado ako. Pagka sinabi ng korte yan. And we always say that it is correct. So, that is how I see it. It is a verdict rendered by the court, and we have to respect it and be happy with it. That democracy is working well in the country. Follow-up for another case. Lalong-lalo na yung Mr. President regarding na tulong ito si Former Senator sa NCC. You know, guys, alam mo yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako. No, I don't give a shit whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. They would insist that there is a case there that would warrant for my arrest. Then, hintayin ko kung magaling. And I would like to say, ayaw ko yung Pilipino na police o NBI magpunta sa harap ko. Gusto ko yung ICC mismo magdala-dala siya ng papel niya, warrant, kung sino mo yung inudiputan na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Ipapakain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo, o barilin kita dito ngayon. Deliver kita sa impyerno. Swing ko putang ina mo. Kainin mo, pag hindi mo kinain yan, I've done that before with other persons. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon na pinapakain ko yung mga stock toilet. Susubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snub nose ko sa tainga nila. Kainin mo o pasabugin ko yung mukha mo. Mamili ka. Ano po yung reaction ninyo doon sa ulang punta rito na
hakbang na ito with Mayor Martin na hindi kinatuloy. At kayo naman, medyo nabantaan ko si Rodney Paligot na maaaring mapupusakan kanina doon natin sa Northern Barangay. Alam mo, itong maisob, let me be very clear on this. Itong hakbang maisob does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censor, pagdating doon, potol, this is not good, huwag natin ilabas to. Huwag kayo ma-insulto, totoo yan, all throughout the Philippines. Kontrolado talaga. So, ganun ang... So, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magbili-bili. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, I said, hindi ko masanay tightly control, pero adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sad to say, polluted na yung lalabas. Wala na yung kagaya ng media na freewheeling talaga. Not this time. I do not know. I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor, and I'm sad. Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsahan na lang tayo, wala akong ginawang gano'n. Wala yung mga editorial, you know, pero ito, kung live diretso, mas mabuti, makinig ang tao. Wala naman akong, wala kaming, si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina, magtrabaho ko dyan. Dok-dokin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so what? Bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now?
It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano kaya yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado utang ina. Walang... Inday? Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Putang. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero putang inang trabaho na. Trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo mo, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung president. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung may mga ambisyon maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila, ay, ang ibang istorya. Okay, Semenay. Sir, maghapon. Sir, dineclare ng mainsog yung June 30 na National Protest Day. Ang impact, kaliwat ka ng ginagawang rally ngayon sa Pilipinas at sa abroad. Ano pong masasabi po ninyo dito, sir? Well, it's that, ay maisog is a group of, ano yan eh. It's not me actually. Maisog is not me and me is not maisog. Iba yan, may ibang mga ano yan, ibang tao yan. Brainchild nila yan. Mga negosyante, gano'n. Kaya nakakalat ng gano'n. I cannot say anything. But I hope that whenever there is a rally, it should be peaceful. And the people must be law-abiding. Kasi ako, presidente ako, ayaw ko ng gulo ng bayan ko. Yan talagang, ayaw. Ayaw ko. Kasi naging presidente ako. Not even the slightest disturbance. I would not wish it upon my country. Sir, balikan ko lang yung kay Dilima. Sabi niya, mananagot daw po kayo, sir. Sagutin ko siya? Yung sabi niya, sir. Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Mananagot ako. Ano, isagot ko siya kanya. Pero sige,
okay lang kung medyo gumanda ba siya, bumata ba? Kasi pag hindi na, Sir, balikan ko yung sa... mananagot, siya yung nagkalat dyan at tapos Okay. may exhibition pa siya. Dalawa lang. One question, sir. Di ba? Kita ng lahat ng buong bayan. May exhibition siya na bilib ako po tayo na. Oh, may sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted and Patay, one more. Ito si going back to Dilima. Dilima, baski anong gawin mo? Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya? Magpalansya sa sakro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan niya. Nandyan pa yan niya, pur delikadesa, wala na lang, wala naman to, pati ako talaga, ayaw. Kasi, alam mo, may mga anak rin akong babae, nanay doon. Pero, tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli, lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Okay. Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirming that the three Dutertes will run for senator this upcoming 2022 midterm elections. For the record, how true po Yung tatlong presidente. Na mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kay Inday. Sus Mario, sus nito. I-jamming ka niya na gusto. Wala naman pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makikita dito, tatay pati dirong anak magtakbo ng... So it's not true. Ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako balik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Dilim walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, ano ba eh. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? But palagay natin tatakbo kami, manalo kami. Magharapan kami ng ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa ha. Loko na. Noon mo wala kay Inday? Pag kayong kumagat kay Inday, kasi yan si Inday, ano yan.
Kagaya ko rin yan. Pero ako nag-mellow down na ako, matanda na. Follow up? Wala pa. May follow up ka, wala pa, di ba? Or, okay ka na. Si pa naman, News FM. Former President, atin po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo... Atin po ba kayo sa zona ni Vice President? Hindi ko nga alam kung imbitado. I am not even sure if I'll be allowed to go around building yan. Tabuhin ka ng security. No, iniwan ako na-imbita noon. So, I do not expect to be invited. Baka hindi ako karabat-dapat nandoon. Follow up. Wala. President Duterte, yung I do not expect to be Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin i-revise yung Constitution. But right now na sa Marcos administration, yung